Civil Service Exam Word Problem number 25. In a rare coin collection, there is one gold coin for every 3 non-gold coins. 10 more gold coins are added to the collection, and the ratio of gold coins to non-gold coins would be 1:2. The total number of coins in the collection now becomes 50, 60, 70, 80, or 90. Okay, so try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. So ang question na ito nanggaling sa FB group na Civil Service Exam 2024, pinadala ni Miss Dane Lee. Okay, so sagutan na natin. So ang sabi, in a rare coin collection, there is one gold. Ayan, one gold coin for every 3 non-gold coins. So tungkol ito sa ratio and proportion. So ang ratio natin ng gold coin ay 1 gold coin for every 3 non-gold coins. Okay? So ang ratio natin, gold to non-gold, ayan, G tsaka N ay 1:1:3. So ibig sabihin may number na nakamultiply dito sa 1 tsaka sa 3. So gagawin natin, let yung number of variation natin, yung constant of variation, gawin natin, multiply natin sa x itong 1 at 3. So ang ratio niya ay x over 3x. Then apply natin yung condition. Sabi sa condition ay 10 more gold coins are added. Okay, so ito yung gold natin. Gold yung nasa taas. Okay, so yun yung 1 or yung x. Ito yung non-gold 3x. So nag-add daw, 10 more gold are added to the 10 more gold coins are added. So idadagdag natin dito sa gold which is x. So yung numerator natin magiging x plus 10. Nagdagdag lang tayo dito lang sa taas, dito lang sa gold. Okay? Are added to the collection. And the ratio of gold coins to non-gold coins would be 1:2. So itong maging equation natin, x plus 10 over 3x equals na sa 1:2 or in fraction 1/2. Okay, so ang hinahanap, the total number of coins. Ayan, total number of coins in the collection now becomes, so ano na yung total ang hinahanap natin? So ang hinahanap natin dito ay total. Okay, so paano ba natin i-express yung total? Ang gold coins ay x plus 10, yun na yung bago. Ang n ay, or dito pala sa gold natin, ayan, so ito yung gold, di ba? 1, tapos non-gold ay 3. So yung total natin dyan ay i-add lang natin itong dalawa. So isolve muna natin yung x. So solve for x dito sa ating proportion natin, x plus 10 over 3x equals 1/2. So paano ba isolve ang x? Just cross multiply. Okay? So itong to i-multiply natin dito sa x plus 10. And then itong 3x i-multiply dito sa 1. So 3x na lang siya. Then solve for x. So distribute lang natin si 2. 2 times x, we have 2x. 2 times 10, we have positive 20 is equal to 3x. Solve for x, pagsamahin natin si 3x at 2x. So dalhin natin si 2x sa kabila para positive na siya. So minus 2x. Ayan, para positive pala yung sagot. Okay? So subtract 2x to both sides. So we have 20 is equal to 3x minus 2x. That is equal to x. So ito yung value ng x. Ang x natin ay 20. So ngayon, ilan yung total? So the total number of coins in the collection now becomes, ang x natin ay 20. So therefore, ang gold coins natin ay, palitan natin ng kulay. So ang gold coins natin ay magiging 20. 20 daw tong x plus 10. So ang gold coins natin ay 30. Okay? And then ang non-gold coins naman natin, itong 3x. So we have 3 times 20. Pinalitan natin ng 20 itong x. So 3 times 20, that is 60. So ang total, add lang natin 30 plus 60, that is 90. The correct answer is letter E, 90. Yung original natin, subtract tayo ng 10 dito. Yung original natin ay 20. So ito yung checking. Original natin 20. Tapos itong non-gold coins natin ay 60. So tama, 1:3. So 20 times 3 is 60. So tapos nag-add tayo ng 10 dito sa gold coins, naging na siyang 30:60, which is pag ni-lowest term natin, 1/2 na nga. Okay, so therefore, tama yung sagot natin na letter E, 90.
Okay, so that's it. Thank you for watching. I hope nagustuhan niyo explanation ko para sa ratio and proportion problem na ito. So kita-kita tayo sa mga susunod pang math reviewer para sa civil service exam. Good luck sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.